Ang vlog natin for today ay kung paano tayo makatipid ng kuryente kung tayo ay nandito sa US. Pinalitan na yung thermostat namin at ito na yung bago. Ang kagandahan din sa thermostat na to, hindi pwedeng pakialaman ng mga bata kasi nakalock siya. I-download ko lang yung mismong app nito, tapos nakalock din sa mismong phone ko. Yung bills namin ngayong December, umabot siya ng $580.56. Napakalaki. Ito na yung pinakamalaki. So yung dating thermostat namin, ito siya. Ito yung luma. So yung bagong thermostat namin, ikinabit siya ng January 9, 2026 ng Friday. Alam nyo bang sobrang laking tulong ng pagpo-post din natin sa Facebook para sa mga awareness na kailangan nating malaman? So eto na, di ba nga ipinost ko yung aking bill. So maraming nag-comment doon ng mga suggestion. Binabasa ko pong lahat yung mga comment doon at talagang nag-research din ako. Ang power provider namin ay Delmarva Powers. Ngayon, kinalikot ko yung website at ito yung nakita ko. Basically, ang sinasabi dito na mas makakatipid ka kung gagamit ka ng kuryente kapag off-peak. Ang ibig sabihin, kapag mas mataas ang demand ng paggamit ng kuryente, kunwari sabay-sabay na paggamit ng kuryente, mas mataas din yung rate nila per kilowatt per hour. Sa website nila, ang nakalagay from 6 a.m. hanggang 9 a.m. Marami yan gumagamit, kaya dapat hindi ka gagamit ng ganyang oras. Piliin mo gumamit ng mga washing machine, dryer o kaya dishwasher kapag midnight na, from 12 midnight. Kasi mas mababa yung rate nila kasi off-peak yan. 11 cents lang dito sa amin. Ngayon, ang requirements nila kapag may solar ka sa mismong bahay mo. O kaya naman yung ibang customer na gumagamit ng third-party supplier ng power bills nila, yung portion of it. So sa baba nito nakalagay na apply now, clinic ko yon tapos nag-register na ako. Ang mga tinatanong lang doon, mga personal info, yung address, yung contact number, yung mga ganon. Tapos tumawag sila the next day, sinabi nila kung ano yung available na meron sila para makapagkabit na ng yung thermostat. Yun nga din ang hindi ko alam na may ikakabit pa silang bago na thermostat para doon makontrol yung paggamit ng kuryente. Pagkatapos niya ikinabit yung bago, pumunta siya dito sa labas. Tapos may turn off siya dito sa may bandang baba, may switch pala yan. So parang pinag-preparing niya yung thermostat dito kung nagko-connect sila ganun. Ay siya nga pala, bago ko makalimutan, ito yung tip niya sa akin para hindi masyadong malaki yung konsumo ng kuryente. Kunwari, gusto nyong itaas yung temperature ng thermostat from 65 to 70. So, ang gagawin nyo, isa-isa lang. Hindi po pwedeng from 65 tapos itataas nyo agad ng 70. Hindi dapat ganun. Dapat pala daw, from 65, gagawin nyo munang 66. Kapag 66 na yung temperature ng bahay, tapos from 66 to 67, ganun lang, pa isa-isa lang dapat pala. So, sa mga nag-comment po about dito sa pagtitipid ng kuryente, marami pong salamat. I'm sure na makakatulong ito sa akin at hindi lang sa akin, pati sa ibang followers. Magandang umaga, Pilipinas! At kung nandito ka sa US, Canada at Europe, pwede kang makatipid ng $20 free credits sa unang padala mo gamit ang SendWave. Use my promo code KarenUS.